Noong ikatlong taon ko, bilang art model ni Isaac, nag-propose siya sa akin. Pinipinturahan niya ako ng damit pangkasal, kasing ganda ng makakaya ko. Isaac, maganda ba ang damit pangkasal ko? Baka dapat ko pang higpitan ng kaunti. Isaac? Pasensya na, Ivy. Hindi ko ito maipinta. Isaac, Hindi ko kaya. sa nakaraang 3 taon, sinabi ni Isaac na ako lang ang inspirasyon para sa kanyang mga pintura. Ngayon sinasabi niya, hindi niya ako maipinta. Miss Olsen, pakiusap. Maging bahagi ka ng bago kong pelikula. Babayaran kita ng 60 million. Miss Olsen, pakiusap, maging art model ko. Handa akong magbayad ng 100 million. MS Olsen, pakiusap, isaalang-alang mo ako. Sikat akong artista. Miss Olsen, Miss Olsen, pakiusap. Isaalang-alang mo ako. Ang pelikula namin ay may kahanga-hangang konsepto. Miss Olsen. Iyon. Pasensya na. Ginawa ko ito nang walang pahintulot mo. Pero noong una kitang makita, sobrang na-inspire ako. Gusto talaga kitang maging nag-iisang art model ko. Pero alam kong hindi iyon realistic. Hindi naman ako sikat. Gagawin ko. Talagang gusto ko ang mga guhit mo. Ang pangalan ko ay Ivy Olsen. Ako si Isaac White. Itong pinturang ito, hindi ako iyon. May bago na siyang model. Gusto talaga kitang maging nag-iisa at tanging art model ko. Pasensya na, Ivy. Hindi ko ito maipinta. Isaac, gusto ko ng mga balahibo. Gusto kong lumutang ang mga balahibo sa kasal natin, okay? Isaac, gusto kong manood ng paglubog ng araw. Sasama ka ba sa akin? Minsan siyang nangako na, isama ako sa panonood ng paglubog ng araw, sa tabi ng dagat. Kahit madalas niya akong i-cancel. Hindi ko siya pinilit. Naniniwala akong magkasama kami forever. Pero ginawa na pala ni Isaac. Lahat ng mga pinangarap ko kasama ang ibang babae. Sa tabi ng bintana, sa tabi ng dagat, at maging sa kwartong tinulugan ko sa nakaraang 3 taon. Ivy. Pasensya na sa kanina.
Sino siya? Ivy, huwag mo itong intindihin ng mali. Si Sarah Lowe iyan, ang junior ko mula sa iisang departamento. O, iginuhit ko siya dahil pinaalala niya sa akin ikaw. Mula 3 taon na ang nakalipas. Para sa sining lang ito. Para sa sining. Sa nakalipas na 3 taon, sabi mo ako lang ang pinagmumula ng inspirasyon mo. Alam mo ba ang ibig sabihin ng tanging? Ako dapat ang nag-iisa. Sa upuan ng pasahero mo, sa iyong lock screen, at sa iyong mga nakapin na chat. Teka, paano ang mga simpleng bagay na tulad niyan maihahambing sa tunay na sining? Ivy, kasal na tayo sa susunod na linggo. Alam ko, may magandang koneksyon ka sa mga nangungunang artista ng bansa. Pwede mo bang anyayahan sila sa kasal din natin? Sigurado ako. Darating sila para sa akin. Para sa iyo? Siyempre, para sa akin. Pagdating ng panahon, sasabihin ko sa kanila, ikaw ang asawa ko. Eh? Nasiyahan ka na ba? Oh, Ivy. Sa nakalipas na 3 taon, ikaw ang naging pinagmumulan ng aking inspirasyon. Pero bilang isang artista, hindi ako pwedeng laging pareho. Kailangan ko ng bago. Kailangan ko ng ibang modelo. Eh bakit hindi mo na lang siya pakasalan? Malalaman ng lahat kung sino ang bago mong modelo. Hindi ka makatuwiran. Ivy, sabihin ko sa iyo, pakakasalan kita at ikaw lang ang magiging nobya na makikita ng sinuman sa kasal ko. Kumusta? Isaac, bumili ako ng isang napaka-sexy. Ivy, kasal na tayo sa 1 linggo. Kaya dapat kumalma ka. Isaac, dahil hindi na ako ang iyong nag-iisa. Hayaan mo siyang umalit sa akin ng buo. Gusto kong magkaroon ng bagong damit pang kasal na ipagawa. Ang kasal ay magaganap sa loob ng 7 araw. Ikaw ba ang ikakasal, Miss Olsen? Hindi. Hindi. Ang ikakasal ay si Sarah Lowe. Hoy, Eve. Ma'am Olsen, ang wedding dress na ipinagawa mo para kay Sarah Lowe ay handa na. Ihahatid namin ito sa kasal sa loob ng 4 na araw. Sina Isaac at Sarah sa Moon Studio, di ba? Talaga? Akala ko ang tanging modelo ni Isaac ay ang kanyang kasintahan, si Ivy Olsen. Eksakto. Nag-announce pa si Isaac na pakakasalan niya si Ivy sa loob ng 4 na araw. Ganyan lang ang mga artista. Isaac, mas mukha akong nobya, di ba? Oo nga. Ikaw ang pinakamagandang nobya. 3 taon. Hindi ko alam na may ganoong madamdaming bahagi si Isaac. Sa palagay ko, hindi niya iyon ipinakita sa akin. Ivy, Isaac, kaya ito pala ang ibig mong sabihin. Sa sining ha, naghahanap lang ako ng inspirasyon. Nag-aaral ka rin ng sining. Hindi mo ba naiintindihan iyon? sa pagpapanggap bilang nobya mo?
Ivy, huwag mo akong intindihin ng mali. Nagbihis lang ako. Bilang nobya ni Isaac, para tulungan siya na mahanap ang kanyang inspirasyon. Ikaw ba? Si Sarah Lowe. Bagong modelo ni Isaac. Sinabi ni Isaac na talagang nagkakaroon siya ng inspirasyon kapag nakikita niya ako. Kaya nagkasundo kami na. Magkita ngayon. Gusto niyang magpinta ng isang intimate na larawan. Sinusubukan mo akong asarin. Inaasahan mo na iyon. Ikaw, Ano ang ginagawa mo? Tama na. Pinapunta ko si Sarah dito, huwag mo siyang sisihin. Isaac, sinabi ko na sa iyo, maaari mo siyang pakasalan sa halip na ako sa susunod na linggo. Kung patuloy siyang mag-iinarte sa harap ko, huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Pakasalan siya sa halip? Bakit mo pa ulit-ulit na sinasabi iyan? Isang painting lang iyan. Kailangan ba yon? Bo. Lahat ng artistang inimbitahan mo ay darating sa kasal, at sa wakas makakakuha na ako ng pagkilala at tatanggapin sa mga nangungunang artista. Ikaw ang magiging asawa ko. Paano kang naging ganito kaliit? Teka, huwag kang magalit. Sa hinaharap, magpipinta pa ako ng maraming babae. Magagalit ka ba sa lahat sila? Bakit hindi mo maging mas maunawain? Ang makita ka ay hindi ako nai-inspire. Gusto mo ba talaga na sakripisyo ko ang aking karera para lang patunayan ang aking katapatan sa iyo? Sa 4 na araw, lahat ng nangungunang artista sa bansa na inimbitahan mo ay darating sa ating kasal. Sasabihin ko sa kanila na ikaw ang nag-iisa kong asawa. Sa oras na iyon, hindi ba iyon magiging maganda? Hindi ba iyon sapat? Ikaw ang bahala. Ili. Kailangan mong huminahon. Tara na. Tulungan mo akong imbitahan ang mga pinakatanyag na artista sa bansa sa Jewel para sa isang seremonya. Miss Olsen, bago ka nagretiro, isa ka sa mga nangungunang supermodel. Isang salita mo lang, at ang mga nangungunang artista ng bansa, mababaliw sa pagkikita sa iyo. Tungkol sa seremonya sa Jewel, lalabas ka ba sa pagre-retiro? Hindi. Gusto ko silang imbitahan sa isang kasal sa 4 na araw. Ikakasal ka? Miss Olsen, sisiguraduhin ko na ma-notify ang lahat sa tamang oras. Ito ay isang karangalan para sa amin na dumalo sa iyong kasal. Lahat kami ay naroroon para sa iyo sa iyong espesyal na araw. Isaac, inimbita ko na lahat ng artistang gusto mong makilala. Ang kasal ay sa 4 na araw. Sana hindi ka magsisi kapag nakita mo si Sarah. Bilang iyong nobya. Nasobrahan na si Ivy, masakit ba? Hindi na, Isaac. Naawa lang ako sa'yo. Ang sanggit ni Ivy. Paano siya magiging mabuting asawa? Kung sana lang si Ivy ay may personalidad na katulad mo. Seryoso. Si Isaac ba ay nagpapahiwatig sa akin? Sinabi ni Ivy na si Isaac ay maaaring pakasalan na lang ako. Totoo ba yun? Ako ba ay magpapakasal kay Isaac? Isaac, Gusto talaga kitang maging tanging modelo ko sa sining. Gagawin ko. 3 taon. Hindi na ako ang iyong nag-iisa. Ang pangalan ko ay Ivy Olsen. Isaac White. Isaac, dahil sinira mo ang iyong panata, ayaw na kita. Miss Olsen, ang lalaking ikakasal ba ay talagang magpapakasal sa ibang tao mamaya? Ivy, sinabi mong ayaw mo akong pakasalan, ha? Maliwanag na hindi ka makapaghintay na pakasalan ako. Oo. Hindi ako dadaan sa isang kasalang walang pagmamahal. Si Sarah ang magiging babaeng ikakasal mamaya. Sino ang sinabi mong babaeng ikakasal? Sino ang sinabi mong bride? Sino pa? Mali siguro ang narinig ko. 3 taon nang naghihintay si Ivy na pakasalan ako.
Inimbita pa niya ang napakaraming sikat na artista para sa akin. Alam ko na gustong-gusto niya akong pakasalan. Ivy, alam kong inaasam mo ang kasal natin. Relax ka lang, malapit ka nang maging asawa ko. Gusto mong makita ang paglubog ng araw sa karagatan, di ba? Pagkatapos ng seremonya, dadalhin kita doon. Isaac, hindi na ako maniniwala sa mga pangako mo. Ivy. Ivy, pwede bang tumigil ka sa pagtatampo? Ang ginawa mo kay Sarah 4 na araw ang nakalipas ay medyo sobra. Pero okay lang. Humingi ako ng tawad para sa'yo. Umiiyak si Sarah ng matagal noong araw na yon. Hindi pa siya graduate. Hindi ba sobra kang naging malupit sa kanya? Gagawin ko ang gusto ko. Wala kang pakialam. Gusto mong gawin ang ganoong uri ng performance art? Hindi kita pipigilan. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Hindi kita pakakasalan. Ivy. Pwede bang tumigil ka sa pagtatampo tungkol dito? 3 taon na tayo. Kung hindi ako ang pakakasalan mo, sino? Sino pa ang papakasalan mo? Magpapanggap ako na hindi ko narinig iyon. Malapit nang dumating ang mga nangungunang artistang inimbitahan mo. Sasalubungin ko sila. Ah, tama. Ang sarap ng pakiramdam noong pininturahan ko si Sarah. Pangako mo sa akin. Magiging mabait ka rin, ha? Ngiti. Miss Olsen, narito na ang wedding dress na in-order mo para kay Sarah. Si Ivy ay nagkaroon pa nga ng napakagandang wedding dress na gawa para pakasalan ako. At sinasabi pa rin niyang ayaw niya akong pakasalan. Hoy, salamat at pumunta ka rito. Pasok ka na. Dadating ako agad. Anong dala mo rito? Pumunta ako para sa kasal. Papasok na ako. Sige lang, Isaac. Sinabi mo sa akin na si Isaac ay nagpagawa ng dress para sa akin. Nasaan iyon? Dito. Isuot mo ito at magiging ikakasal ka ni Isaac. Alam ko na, ang sama mo. Hindi ka pakakasalan ni Isaac. Ako ang mahal niya. Kung hindi niya ako pipinturahan o bibigyan ng maraming pahiwatig. Hindi ko na gusto si Isaac. Simula ngayon, ikaw na lang ang magiging modelo niya. Kapag nakita nila ako sa wedding dress na ito, mamamangha sila sa akin. Ivy, natalo ka. Magiging ikakasal ako ni Isaac, ang tanging modelo niya. Maganda iyan. Sana'y magkadikit kayo sa natitirang buhay ninyo. Kung ano ang sabi mo, ang talo ay laging talo. Dali na at umalis ka. Huwag kang makahadlang sa pagpapakasal ko kay Isaac. Isaac, mula pa sa simula, itinuring mo ang kasal natin. Bilang paraan upang umangat. Sana'y ma-enjoy mo ang sorpresa na inihanda ko para sa iyo. Uy, Mr. Jaffe. Mr. Kem. Ay, sige. Napakalaking karangalan na makadalo sa kasal ni Miss Olsen. Mas kawili-wili pa kaysa maglakad sa red carpet. Hindi ko lang inaasahan ang isang tulad ni Miss Olsen na malaking tao sa mundo ng sining ay magpapakasal sa isang ordinaryong lalaki at umatras. Eksakto. Kung hindi dahil kay MS Olsen, hindi ko man lang bibigyan ng panahon ng isang pangkaraniwang artista. Ivy, nakikita mo ba iyon? Nandito silang lahat para sa akin. Lahat ay nag-uusap tungkol sa akin. Hindi na ako magiging walang kwenta muli. Kapag naging top artist na ako, dahil asawa kita, pipinturahan kita minsan sa isang buwan. Mapapahanga ka noon, di ba? Bakit hindi pa handa si Ivy? Ivy, handa ka na ba? Pagkatapos nating ikasal, ipinapangako ko na tuluyan ko nang puputulin ang ugnayan kay Sarah. Simula ngayon, ikaw na lang ang magiging modelo ko sa sining.
susunod, bigyan natin ng palakpakan ng batiin ng babaeng ikakasal. Isaac, sana ma-enjoy mo ang sorpresa. Sarah? Ano sa tingin mo, Isaac? Hindi ka ba nagulat na makita ako? Sa wakas, magiging asawa na kita. Ha? Hindi. Paano naging ikaw? Nasaan si Elbe? Bakit mo siya tinatanong? Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Nandito ngayon ang lahat ng importanteng tao sa mundo ng sining. Siya dapat ang aking bride. Sarah, sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Si LVY, ang nagsabi sa akin na pumunta rito. Kabaliwan. Bakit gagawin iyon ni LV? Bumaba ka na sa entablado. Kung bumalik si LV at makita ito, tapos na ang lahat. Anong nangyayari? Sinabi mo sa akin na isuot itong wedding dress at pumunta sa entablado, tama ba? Ikaw mismo ang nagsabi. Teka, aminin mo na lang. Naunawaan ko na ang mga pahiwatig mo. Anong mga pahiwatig? Nagpahiwatig ka na. Gusto mo ako. Kaya hindi mo iginuhit si LVY, ako ang iginuhit mo. Sinabi mo pa na ako ang pinakamagandang bride. At mas maganda ang ugali ko kaysa kay LVY. Gusto mo akong pakasalan. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras. Nakatingin silang lahat. Simulan na natin ang seremonya. Isaac, uulitin ko. Hindi ako nagpahiwatig ng kahit ano sa iyo, at hindi kita pakakasalan. Isaac, tigilan mo na ang pagpapanggap. Halata naman. Kung ayaw mo akong pakasalan, bakit mo ako binilhan ng wedding dress? Ano bang sinasabi mo? Kailan ko iyon ginawa? Hindi mo ba? Pinasadyang gawin ang wedding dress na ito para sa akin. Pinatawag mo pa ako sa pamamagitan ni LVY, at pinalabas sa entablado na suot ito. Ano ang sinabi mo? Ano yung sinabi mo? Hindi ba't itong wedding dress na ito ay ginawa para sa akin? Ibinigay mo pa nga kay Ivy para ibigay sa akin. Sinungaling. Wala akong ginagawang ganoon. Tatanungin ko si Ivy para malaman kung ano ang nangyayari. Isaac, bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? May ebidensya ako. Tinawagan ako ni Ivy noon. Natatakot ako na baka magsisi siya. Kaya ni-record ko ang tawag namin. Anong recording? Pinaupo ako ni Ivy sa pwesto niya. At maging nobyo mo. Siya mismo ang nagsabi sa recording. Nasaan ang recording? Pakinggan ko. Eto. Isaac. Alam kong pinaakyat mo ako sa entablado na suot ito. Sa harap ng lahat, para lang sorpresahin ako. Pero ngayon, ayaw mo man lang umamin. Bakit? Talagang nasasaktan ako. Isaac, gusto ko munang humingi ka ng tawad. Kung hindi, hindi ko ito ibibigay sa'yo. Sarah, ibigay mo na sa akin. Napakahalaga nito para sa akin. Sabi ko, ibigay mo. Sige, eto na. Isaac, hindi ka naman sumigaw sa akin. Sarah. Wala akong kahit anong pahiwatig. Wala akong panahon para pag-usapan ang lahat ng ito. Ibigay mo sa akin. Isuot mo. At ikaw na ang magiging nobya ni Isaac. Alam ko na. Ang sama mo. Hindi ka pakakasalan ni Isaac. Ako ang mahal niya. Kung hindi, hindi niya ako pipintahan. O magbibigay ng maraming pahiwatig. Ayaw ko na kay Isaac. Simula ngayon, ikaw na lang ang magiging modelo niya. At ikaw na ang magiging nobya ni Isaac. Ako ang mahal niya. Simula ngayon, ikaw na lang ang magiging modelo niya. Magkadikit. Nandito ako para sa kasal. Ayaw ko na kay Isaac. Paano nangyari ito? Kita mo. Hindi ako nagsisinungaling, di ba? Ikaw mismo ang nagsabi. Itatanggi mo ba ngayon? Gayon pa man. Ang ganda talaga ng damit pang kasal na ito. Kaya hindi kita pipilitin humingi ng tawad. Si Isaac ay nagpakasal sa isang supermodel na tulad ni Miss Olsen at hindi pa siya nasisiyahan. Paano niya ipinagkanulo si Miss Olsen para sa isang babaeng tulad niya? Kung hindi dahil kay Miss Olsen, hindi na ako mag-abalang tumingin sa dalawang iyon sa entablado. Kung wala si Miss Olsen dito. Ano pa ang punto ng pagpunta rito? Eksakto. Sa tingin ko dapat tayo pumunta at makipagkita kay MS Olsen.
Tara na. Hindi. Hindi kayo pwedeng umalis. Isaac, kung gusto nilang umalis, hayaan mo sila. Hindi pa nga nagsisimula ang seremonya, at aalis na sila. Alam ko na medyo mainitan ang ulo ni LBY. Ngunit hindi ko inaasahan na ang kanyang mga bisita ay bastos din. Tumigil ka sa pagsasalita. Isaac, napakainit ng ulo ni LBY. Paano mo siya natiis ng 3 taon? Hindi tulad ko. Mahalaga ka sa akin, Isaac. Isaac, karaniwan ba sa'yo hayaan mo lang na insultuhin si Miss Olsen? Hindi ko alam. Mali ba ako? Ano ang maganda kay LBY? Sa totoo lang, ako ang pinakamahusay na modelo ni Isaac. Talagang sa tingin ko ay deserve ni Miss Olsen ang mas mabuti. Talagang ipinagkanulo ni Isaac si Miss Olsen para sa isang babaeng tulad niya. Ano? Ipinagkanulo siya. Ako ang gusto ni Isaac na pakasalan palagi. Para kay LBY. Tapos na siya. Kung hindi, hindi siya tatakas sa kasal. Tumahimik ka. LSAAC. Sinasabi ko ang totoo. Yung si LBY, hindi siya karapat-dapat. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Isaac. Sinaktan mo ba ako? Mali ba ako? Tumakas si Ivy. Imposible. Hindi gagawin ni Ivy iyon. Alam niya kung gaano ko siya kamahal. Gagawin ko pa na ideklara siyang asawa ko sa harap ng lahat ng mga elitistang ito. Hindi tatakas si Ivy. Hindi niya isusuko ang ganyang karangalan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tatawagan ko siya agad. Totoo lang. Si Ivy ay palaging nangangarap na pakasalan ako. Kung tatawagan ko siya, darating siya agad dito. Sa aking palagay, kung si Miss Olsen ay tumakas sa kasalan, sa tingin ko, hindi naman siya lugi. Isaac, talaga namang talunan. Hindi siya karapat-dapat kay Miss Olsen. Akala niya talaga nakokontrol niya siya? Kung papasukin natin ang tulad niya sa grupo natin, iyon ay insulto sa sining. Hoy, huwag kang magalit kay Ivy, okay? Si Ivy ay laging nakikinig sa akin, ngunit sa pagkakataong ito sobra na talaga siya. Sigurado akong alam ni Ivy na nagkamali siya ngayon. Kapag sinagot niya ang tawag ko, tiyak na hihingi siya ng tawad sa akin at sa lahat. Kaagad. Ang numerong iyong dinadial ay hindi maabot sa ngayon. Mangyaring subukan muli mamaya. Paano ito nangyari? Si Ivy ay hindi kailanman tatakas, hindi niya ako iiwan. Hindi niya kayang isuko ang kanyang katayuan bilang asawa ng isang nangungunang artista. Pustahan, nagtatampo pa siya. Isaac, kung hindi mo maabot si Miss Olsen, ibig sabihin, wala na siya. Eksakto. Kung hindi mo pinagtaksilan si Miss Olsen, bakit niya hindi sinasagot ang mga tawag mo? Dahil wala si MS Olsen dito, sa palagay ko, aalis na kami. Tara na. Huwag kayong umalis, nagkataon lang iyon. Si Ivy ay laging naka-on ang phone buong araw para sa akin. Kung tatawagan ko siya, sasagot siya sa loob ng ilang segundo. Pakiusap, kumalma ka. Kung tatawagan ko siya ulit, tiyak na sasagot siya. Sigurado iyon. Pakiusap, sagutin mo. Sagutin mo ang tawag ko ngayon. Hindi mo ba alam? Kung aalis ang mga artistang ito, mawawala ang nag-iisa kong pagkakataon upang makapasok sa eksklusibong mundo ng sining. 3 taon. Inintay ko ang araw na ito sa loob ng 3 taon. Ivy, sagutin mo ang tawag. Pakiusap, kunin mo ang tawag. Ang numero na iyong tinawagan ay hindi maabot sa ngayon. Pakiusap, subukan muli mamaya. Ang numero na iyong dinyal ay hindi maabot sa ngayon. Mangyaring subukan muli mamaya. Isaac, sinusubukan mo ba kaming lokohin? Kaya mo ba maabot si Miss Olsen? Kung totoo ang sinasabi mo at mahal ka talaga ni Miss Olsen, bakit hindi siya sumasagot sa mga tawag mo? Kung tatanungin mo ako, ayaw ka ni MS Olsen. Tara na. Hindi, huwag kang umalis. Pakiusap. Kaya kung maabot si Ivy, mayroon akong ibang paraan para maabot si Ivy. Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Pero ako ang nakapin na chat niya sa WhatsApp. At lagi siyang nagre-reply sa akin sa loob ng ilang segundo. Kung magte-text ako sa kanya ngayon, sasagot siya agad.
Ivy, itong buong kalokohan na pagpapalit ng bride, gusto mo lang maging modelo ko, di ba? Kung pupunta ka sa kasal ngayon, ipinapangako ko na ikaw lang ang ipipintura ko, okay? Natupad ko na ang hiling mo, nakuha mo ang gusto mo, sigurado ako. Masaya ka na ngayon, di ba? Binablok ako ni Eve? Imposible yon. Labi, sobra ka na sa pagkakataong ito. Alam mo kung gaano kahalaga ang kasal na ito para sa akin. Naglaho ka lang at binablok ako. Kahit hindi mo sagutin ang mga tawag ko. Kahit binablock mo ako, Tumanggi akong maniwala na tumakas ka. Isaac, binablock ka na ni Miss Olsen. Tatanggi ka pa ba na ayaw ka na niya? dahil sa una mo pa siyang ipinagkanulo si Miss Olsen, hindi mo siya masisisi kung bakit hindi siya dumating sa araw ng kasal. Wala ang bida. Hindi na kailangan na manatili pa tayo rito. Umalis na tayo. Huwag kayong umalis. Pakiusap. Oh, aaminin ko, binigo ko talaga si LV, pero pinahiya niya ako sa sarili kong kasal. Pantay na tayo. Bukod pa riyan, binigyan ko siya ng karangalan na maging asawa ko. Hindi lang niya ito pinahalagahan, pinahiya pa niya ako. Kahit na inanyayahan ni LV lahat ng mga nangungunang artista sa ating kasal, ginawa niya lang iyon. Upang ipakita na ako ang kanyang kapareha. Kung ganoon, hindi naman talaga mahalaga kung nandito si LV, di ba? Kung tatanungin mo ako, ang kasal na ito maaring magpatuloy gaya ng plano. Para sa lalaking ito, sino ang akala ni Isaac sa sarili niya? Wala siya, pero paulit-ulit siyang nag-iiskandalo. Kung wala si Miss Olsen, wala siyang kabuluhan. Tigilan mo ang walang kwentang usapan. Binablock ka na ni MS Olsen. Iyan ang patunay na hindi ka na niya mahal. Kami ay mga bisita ni MS Olsen. Dahil wala siya rito, aalis na kami. Tara. Umalis na tayo. Huwag kayong umalis, pakiusap. Tingnan mo si LV. Maaaring nag-exaggerate siya sa pagkakataong ito. Pero hindi siya tatakas dito. At saka, mahal niya talaga ako. May patunay ako. Mayroon nga. Ang mga pintura na iyon ay patunay ng pag-ibig na ibinabahagi namin ni LV. Lahat, 3 taon akong kasama si Ivy. Tuwing anibersaryo, may pinipintura ako para sa kanya. Plano naming ipakita ang mga iyon sa kasal namin. Kung wala siyang naramdaman para sa akin, bakit dinala niya ang 3 pintura na iyon dito? Hanggat umiiral ang mga pinturang ito, hindi ako maniniwala na kaya niya akong iwan. Lahat? Ito ang unang pintura para sa anibersaryo na ginawa ko para kay Ivy. Isaac, napapagod ka na ba? Kung oo, magpahinga ka. Hindi ako pagod. Ivy, wala kang ideya. Nag-i-inspire ka sa akin dahil nandito ka lang. Pero, paano kung magsawa ka sa pagpinta sa akin? Kung hindi na kita ma-inspire, magpipinta ka ba ng iba? Hinding-hindi. Sumusumpa ako. Ikaw lang ang pipinturahan ko. Ikaw lang ang modelo ko. At tanging inspirasyon ko. Ang pinturang ito ay napakahalaga para kay Ivy. Imposibleng iwanan niya ito. Ipapakita ko sa iyo ngayon din. Paano ito nangyari? Isaac, hindi kami bulag. Ang babaeng iyon ay hindi si Miss Olsen. Iyan ay malinaw na ikaw at ang iyong bagong modelo. Hindi. Hindi pwede. Tiyak na nagkamali si Ivy. Ang pangalawa. Dapat tama ang pangalawang painting.
Ito ang painting na ginawa ko para sa kanya noong 2nd taon natin. Ayos lang. Marahil kailangan mo lang ng inspirasyon. Magpahinga ka. Ayaw kong maging isa lamang sa mga pintor. Gusto kong maging isa sa pinakamahusay. At ang pinakamahusay ay hindi nauubusan ng inspirasyon. Ang pinakamahusay ay hindi kailanman nauubusan. Tama iyan. Ang sining ay hindi nananatiling pareho. Para makarating sa tuktok, kailangan ko ng bagong gasolina. Tiyak na kinuha ni Ivy ang maling painting. Hindi niya sisirain ang pangalawa. Pinahahalagahan niya ito. Tingnan mo. Hindi. Walang paraan. Hindi ko ito pininta. Hindi ko ito pininta kailanman. Si LV ang gumawa nito. Hindi ito gawa ko. Sisirahin ko ito. Hindi, Isaac. Ang pintang iyon ay ang ating mga alaala. Hindi mo ito magagawa. Umalis ka. Kung wala si LV, ang mundo ko ay dilim. Wala nang natira. Hindi niya ako iiwan. Sinadya niya ito para lang hiyain ako. Larry, maaari mong palitan ang lahat ng iba pa. Ngunit hindi mo kailanman papalitan ang larawan ng kasal natin. Lahat. Ito ang isang bagay na tunay na pinahahalagahan ni LV. 3 taon akong kasama niya. Ginugol ko ang 3 taon na iyon sa pagpinta nito. Bawat hagod ay sa atin. Kilala ko siya. Nagpapakitang matigas siya, pero sa loob malambot. Hindi niya ito sisirain maliban kung gusto na niyang umalis. Ipapakita ko sa iyo. Alam ko na. Hindi niya magagawa yon. Gusto lang niya akong sorpresahin. Ivy, kapag natapos ko ang pagpipintura na ito, magpapakasal tayo, at ilantad ito sa ating kasal. Isaac, hihintayin kitang matapos. Pero kung magtataksil ka sa akin, hindi na ako mananatili sa pagpipintura na ito. Ivy, huwag kang mag-alala. Hindi kita kailanman ipagtataksil. Ikaw ay palaging magiging muse ko. Isaac, parehong lugar ngayong gabi. Lahat ang magkasintahan sa pagpipintura na ito ay si Ivy at ako, hindi niya ito sinira. Ibig sabihin, may pakialam pa siya. Sinabi ko sa'yo, hindi niya ako kayang iwan. Talagang si Miss Olsen iyon sa pagpipintura. Ibig bang sabihin niyon, may nararamdaman pa siya kay Isaac? Pero may mali. Parang may nasusunog dito. At sa totoo lang, si Ivy ay gustong-gusto akong pakasalan. Matagal na niyang inihanda ang kanyang damit pangkasal. Sa pag-asang ipipinta ko siya sa kanyang pinakamaganda, talagang hindi niya ako iiwan.
Oy, naamoy nyo ba iyan? Sunog. Ang pagpipintura. Nasusunog. Nasusunog. Paano nangyari ito? Hindi. Eve, Ibalik mo siya. Isaac. Pero kung magtataksil ka sa akin, hindi ako. Mananatili sa painting na ito. Buti nga, kung hindi talaga binitawan ni Miss Olsen, hindi niya kailanman sisirain ang painting na ginugol niya ng 3 taon, lalo na sa kanyang kasal. Nakuha ni Isaac ang nararapat sa kanya. Asawang tulad ni Miss Olsen at niloko pa niya. Natutuwa akong inanyayahan niya tayo. Kung hindi, hindi ko makikita ang isang walang hiyang B-starred. Mukhang. Talagang umalis si MS Olsen. Dumating ako dito para sa kanya, para lang mandiri sa ginawa ni Isaac. Sayang. Gusto talaga kitang maging tanging art model ko. Gugugulin ko ang buhay ko sa pagpipinta sa iyo. Ikaw lang ang magiging modelo ko. Ang tanging muse ko. Talagang iniwan ako ni Ivy. Tumakas siya sa kasal. Talagang iniwan ako ni Ivy. Tinakasan niya ang kasal. Isaac, harapin mo. Hindi ka talaga karapat-dapat kay Miss Olsen. Kung hindi dahil sa kanya, wala sa atin ang nandito. At akala mo aakyat ka roon? Panaginip lang yan. Tapos na si MS Olsen sa kanya. Wala nang pag-asa. Tara na. Hindi. Hindi. Tapos na. Tapos na. Isaac, kasalanan ni Ivy lahat to. Iniwan ka niya, pinahiya ka. At nagdala pa ng iba para guluhin ang lahat. Wala siyang hiya. Ano ang alam mo, ha? Hindi mo ito maintindihan. Wala kang ideya kung sino ang mga taong iyon, o kung ano ang kahulugan ng kasal na ito para sa akin. Isaac, mga bastos na walang kwenta lang sila, di ba? Wala akong pakialam. Magsabi ka ng oo, at papakasalan pa rin kita. Wala akong pakialam sa mga saksi. Bitawan mo ako. Huwag kang magpaloko. Ang nobya ko si Ivy. Ikaw ang nagtaboy sa kanya. Papakasalan ko, kahit sino maliban sa'yo. Isaac, pagkatapos ng lahat ng ito, gusto mo pa rin si LVY bilang asawa mo. Bakit hindi? 3 taon akong kasama siya. Alam ng lahat kung gaano niya ako kamahal. Gusto niya akong pakasalan. Paulit-ulit niyang sinabi. Ikaw ang dahilan kung bakit siya umalis. Bakit ka naging modelo ko sa sining? Bakit mo ako pinayagang ipinta ka? Sabihin mo, saan kaya pupunta si LV pagkatapos akong iwan? Pamilya niya. Bumalik siya sa Eldra. Bumalik sa mga Olsen. Oo, iyon na. Sumama ka sa akin. Hahanapin natin si LV. Sasabihin ko sa kanya na siya na lang ang pipinturahan ko mula ngayon. Ipapaliwanag ko lahat, babalik siya. At kapag ginawa niya iyon, gawin nating muli ang kasal sa harap ng lahat ng nangungunang artista. Makakarating pa rin ako sa tuktok. Tara, ngayon na. Nanay. Nagpasya na ako. Pakakasalan ko si Colt Fowler, Lord Eldrick, para sa ating pamilya.
Lumaki ka kasama si Colt. Lahat ay nagbibiro na mapapakasalan mo siya. Pero nagrebelde ka, hinabol mo ang sarili mong landas at tumakas papuntang Jewel para kay Isaac. Alam kong hindi ito magtatapos ng maayos at napatunayan mo na tama ako. Noon, pinutol ko ang buong pamilya para sa kanya. Pinilit ko silang sumuko. Inilaan pa nila ang lahat. Kay Isaac dahil sa akin. Isaac, wala akong magandang tingin sa iyo, pero nirerespeto ko ang desisyon ni Ivy. Karapat-dapat ang anak ko sa isang marangyang kasal. Sa iyo na ngayon ang Muse Gallery. Ipinatayo namin ito para kay Ivy. Nagkakahalaga ito ng $13 milyong. Isipin mo na itong regalo sa kasal. Isaac, kung sakaling biguin mo si Ivy, babalik lahat ito sa aming pamilya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya bibiguin. Ma, naive ako noon. Naniniwala ako sa mga pangako niyang walang laman. Kaya ngayon, papakasalan ko na si Colt. Dahil hindi talaga siya dapat maging bahagi natin, ibabalik namin lahat ng ibinigay namin sa kanya. Ang kasal mo kay Colt ay sa 7 araw. Lahat ng elite ng Eldra ay naroon upang panoorin kang pakasalan ang pamilya Fowler sa engranding paraan. Ivy, eto pala ang pinuntahan mo. Nagtatampo ka lang, Ivy. Kung hindi, hindi ka sana umuwi. Mrs. Olsen. Huwag mo akong kausapin. Ivy, lahat ng mga sikat na artistang iyon ay pumunta para sa akin ngayon at sinira mo ang kasal. Umalis ka, sinunog ang pintura ko at ginawa akong katatawanan. Isaac, ginawa ko ang gusto mo. Ikakasal ka kay Sarah. Kaya bakit ka nandito? Ebe, kaya kong tiisin ang iyong mga tampo. Pero alam mo na ikakasal lang ako sa'yo. Kung ginawa mo lahat ito para magmakaawa ako, lumampas ka na. Pagkatapos ng lahat ng ito, akala mo nagtatampo lang ako. Ano pa? Bakit ka pa babalik dito? Kaya, ano ang sinabi mo sa nanay mo tungkol sa akin ngayon? Ano ang sinabi mo sa nanay mo tungkol sa akin ngayon? Akala ko si Isaac ay nandito para manligaw kay Ivy. Sa paraan ng pakikitungo niya sa kanya. May pag-asa pa ako. Hulaan ko. Siguradong sinabi mo sa kanya na pininturahan ko yung mga intimate portrait ni Sarah para sa sining. Ivy, modelo ka, pero parte ka pa rin ng mundo ng sining. Subukan mong mag-isip ng mas malawak. Maging mas mapagbigay ka. Tigilan mo ang pag-uwi na umiiyak. Bata ka ba? Akala mo ba kapag may pera ka, ikaw ang sentro ng mundo? Pintor ako. Kailangan ko ng inspirasyon. Walang katapusang inspirasyon. Hindi ko yan makukuha sa'yo, kaya tumitingin ako sa iba. Sige. Kung hindi kita napukaw, go ka na sa kung sino man ang nagbibigay sa'yo ng inspirasyon. Bakit ka nandito? Madali para sa'yo yang sabihin. Alam mo na umaasa pa rin ako sa pamilya mo. Kung hindi ako sinusuportahan ng pamilya mo, ang talento lang ay hindi sapat para makapasok ako sa mundo ng sining. Masyado lang akong talentado. At inalis ng pamilya mo ang aking dignidad. Ginawa mong kondisyon ang suporta na pakasalan ka at ikinulong mo ako na ikaw lang ang pinturahan. 3 taon. Hindi pa ba sapat ang pinagdaanan ko sa'yo? Isaac, hindi ka makapaniwala. Sinira mo ang lahat ng pangako, pero kami pa ang masama. Isaac, huwag kang mag-alala. Ang grand wedding ay sa loob ng 7 araw. Makukuha nating lahat ang gusto natin. Isang kasal? Sino? Ito ay halatang ko. Iwasan mo, alam ko na. Sinira niya ang kasal ngayon. Malamang, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali.
masyado lang siyang mayabang para aminin ito. Kaya nagpahiwatig siya ng malaking kasal sa loob ng 7 araw para sorpresahin ako. Gusto niya akong pakasalan palagi. Sino pa ang pakakasalan niya? Umalis ka. Ivy. Alam kong nagseselos ka dahil mas bata ako at mas maganda, kaya ayaw mong ipinta ako ni Isaac. Pero ipinapangako ko sa iyo ito, kung babalik ka sa kanya, hindi na ako magiging modelo niya. Bitawan mo. Bakit mo ako sinaktan? Ivy, ang ginawa ko lang ay magpinta ng ilang larawan ni Sarah. Bakit mo siya sinaktan? Bakit lagi mo siyang inaaway? Isaac, tingnan mo ng mabuti. Ito ay mula sa akin. Ikaw, binalaan kita. Panatilihin mo siya sa linya. O gagawin ko. Alam ko na naiinggit ka kay Sarah. Pero siya lang ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon ngayon. Sige, hindi ko na siya pipintahan. Pero hindi iyon patas para sa kanya. Pakakasalan kita, pero may utang ka sa kanya. Ako. May utang ako sa kanya. Kapag umangat ako, hindi ka ba magiging proud na asawa ko? Hindi ba magbabahagi ang pamilya mo ng kaluwalhatiang iyon? Makinig ka. Hindi lang ikaw, buong pamilya mo ay magpapasalamat kay Sarah. Kung ipapangako mong lalayo ka sa kanya, kapag inako ko ang mga ari-arian ng pamilya mo, bibigyan kita ng buwan ng allowance. 4,000. Patas? Anong nakakatawa? Isaac, hindi ka makapaniwala. Sarah, ito ang susi ng Miss Gallery. Ibinibigay ko ito sa iyo para kay Ivy. Tanggapin mo ito bilang kanyang paghingi ng tawad at kompensasyon. Isaac, iyon ay regalo ng aking ina sa akin para sa kasal. Wala kang karapatan na ibigay iyon kay Sarah para lang pasayahin siya. Isuli mo. Ivy, nasa iyo na ang lahat. Sinusubukan ko lang magbawi kay Sarah, bakit lagi mo siyang inaaway? Ano ang meron ako? Nasa iyo ako. Hindi ba iyon sapat? Mayaman naman ang pamilya mo. Isang gallery lang iyon. At ibinigay ito sa akin ng nanay mo, kaya ako ang nagdedesisyon kung ano ang mangyayari dito. Bakit mo siya tinititigan ng masama? Hindi ito tungkol sa kanya. At huwag mo siyang asarin sa harap ko. Isaac, kung ganoon ka obsessed kay Sarah, bakit hindi mo na lang siya idikit sa tabi mo? Umatras na ako. Tigilan mo na ako. Gusto mo? Pwede bang tumigil ka sa paggawa ng eksena? Hindi ka ba nag-aalala na baka hindi kita pakasalan sa loob ng 7 araw? Pakasalan mo ako. Sa 7 araw? Ikaw mismo ang nagsabi, lahat tayo makukuha natin ang gusto natin sa 7 araw. At, alam ng lahat, gusto mo palaging maging asawa ko. Isaac, sigurado ka bang papakasalan kita? Tama. Teka, naisip ko na. Nagpaplano ka ng surprise sa loob ng 7 araw para bawiin ang pag-iwan mo sa kasal. Sige, tanggap ko na. Pinapatawad na kita, okay. Wait. Malapit ka nang maging bride ko. Dapat excited ka, di ba? LV, ganyan ka talaga dati. Sa sandaling balewalain kita, marerealize mong nagkamali ka, at magmamadali kang mag-ayos ng surprise para mabawi ako. Binibigyan pa kita ng pagkakataon, kaya tigilan mo na ang pag-arte, okay? O kaya, titigilan na kita ng tuluyan. Isaac, baliw ka na ba? Maraming lalaki sa Eldra. Bakit kita pakakasalan? Ako ang pinakamalapit sa tuktok ng art scene dito. Ako ang nagpapakintab sa'yo. LV, 3 taon tayong magkasama. Nilampasan natin lahat ng hangganan. Bukod sa akin, sino pa ang gugustuhin ka? Isaac, nakakasuka ka. Lahat ng ibinigay ko sa'yo sa loob ng 3 taon.
Parang marumi na ngayon. LV, ako lang ang lalaki sa buhay mo. Sino pa ang pakakasalan mo? Lord Eldrick. Tama. Papakasalan ko si Colt Fowler. Lord Eldrick. Imposible yan. Hindi pwede. Sarah, narinig mo ba yon? Sabi niya ikakasal siya. Isaac. Hindi mo ba napapansin? Nagpapanggap lang siya. Isaac. Ayaw ko rin napakasalan ka niya. Pero sobrang halata ng kasinungalingang ito. Sino ba si Colt sa tingin mo? Ang pamilya niya halos namamahala sa kalahati ng Eldra. Mga tulad niya, sunod-sunod ang mga babae. Kahit itapon ni Ivy ang sarili sa kanya, hindi pa rin siya papansinin. Eksakto. Baliw na baliw siya sa akin. Hindi siya magpapakasal sa iba. At hindi ko iyon papayagan. Isaac, sa totoo lang, karapat-dapat ka ng mas mabuti. Si Ivy may pakialam pa rin sa iyo. Hindi lang siya tumatahimik. Sa ganyang init ng ulo. Mas marami pang problema ang pagpapakasal sa kanya. Nagpapakita siya ng matigas na mukha, pero malambot sa loob. Hayaan ko siyang mag-isip sa huling pagkakataon. 7 araw. Kung hindi niya dadalhin ang mga nangungunang artista sa kasal natin at humingi ng tawad sa akin sa publiko, pakasalan ka. Sa halip, Miss Olsen, si Mr. Fowler ay nakakuha ng minahan ng brilyante sa Sovar para lang sa gown na ito. Siya mismo ang nagset ng bawat bato. Ikaw ay hindi malilimutan sa... Ivy? Pinagtiisan mo ako 3 taon na ang nakakaraan. Ngayon, inimbita ko lahat ng mahahalaga para panoorin kang mag-announce ng ating kasal. Colt. Hindi ako. Aatras muli. Alam ko na, si Miss Olsen ay hindi talaga magpapakasal kay Isaac. Ang kasal na iyon ay isang biro. Tanging isang tulad ni Colt ang karapat-dapat sa kanya. Iyan ay kakaiba. May masamang pakiramdam ako. Masamang pakiramdam? Ayaw lang niyang umalis. Nakakainis. Ivy. Talaga bang nagkukunwari ka na ito ay hindi para sa akin? Inimbita mo lahat ng artist dito. Ito ay ikaw na sinusubukang ayusin ang kasal na sinira mo. Di ba? Tara na. Talagang todo siya. Para sa akin. Nagsinungaling pa tungkol sa pagpapakasal kay Lord Eldrick. Ito ay kasal ni Lord Eldrick. Imbitasyon, pakiusap. Kaninong kasal? Kung wala kang imbitasyon, kailangan ka naming paalisin. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Okay lang. Papasukin mo siya. Ilang tao lang sa Eldra ang nakakita kay Lord Eldrick ng personal. Narinig ko pabago-bago siya. Kung awayin mo siya, malalagot ka talaga. Ngayon, mangyaring batiin ang ating nobya ngayong araw ng isang palakpakan. Miss Olsen, siya nga talaga. Tanging tulad niya ang nagpapatuloy sa akin sa pag-shoot.
Kaya ito ang totoong muse. Hindi ko akalaing. Aabot si Ivy sa ganito. 7 araw para sa custom na wedding dress, para lang ako mabigla. Ito ang kasal ni Lord Eldrick. Narinig ko, pabago-bago siya. Ivy. Bilisan mo. Sumama ka sa akin. Bakit ko gagawin? Hindi ka pa ba tapos? Kung ito ay tungkol sa pag-aayos ng kasal na tinakasan mo, hindi mo kailangang gawin dito. Sa kasal ni Colt. Isaac, sinabi ko sa iyo noong 1 linggo. Ngayon, pareho tayong makukuha ang gusto natin. Hindi mo ba talaga naiintindihan iyon? Naiintindihan ko. Naiintindihan ko lahat. Ikaw ang naglalakad sa aisle bilang bride. Ito ang paraan mo para makuha ang aking kapatawaran, para maging bride mo ako. Sige. Pinapatawad na kita. Papayagan pa kitang pakasalan ako. Pero hindi ngayon. At tiyak na hindi dito. Evie, alam mo ba kung ano ang iyong ginawa? Ito ay kasal ni Lord Eldrick. Ninakaw mo ang sandali ng bride. Ayaw mong magalit siya, lalo na ang pamilya mo. Isaac, ang lalaking pakakasalan ko ay... Tumigil. Tumigil ka na. Kailangan mo bang sabihin sa lahat na gusto mo akong pakasalan? Kung saan maririnig ka ni Colt? Sinisira mo ba ang buhay ko? Sumama ka sa akin. Ngayon, kung pumunta siya, tapos na tayo. Ivy, baliw ka ba? Tumulong ako at sinaktan mo ako. Hindi ko sinabing pakakasalan kita. Sino ang pakakasalan mo? Lord Eldrick. Siyempre, nasabi ko na. Hindi ko alam kung bakit nagdadrama ka pa. At nagsasalita ng ganyan. Ivy, seryoso, ano punto nito? Pinatawad na kita. Ano pa gusto mo? Tungkol ba ito kay Sarah? Iyan ba dahilan kung bakit mo ako pinapahiya sa harap ng lahat? Kung gusto mo akong sisihin, tatanggapin ko. Hihingi ako ng tawad. Pasensya na. Ngayon, sumama ka na sa akin. At, pagbalik natin, pumili ng tamang venue at imbitahin ang mga artistang iyan. Kung hindi mo kayanin, hindi kita pakakasalan. Ivy, nag-aarte ka pa ba? Bakit hindi ka matulad kay Sarah? Sa totoo lang, kung hindi ka umabot sa ganito ngayon, hindi na kita titingnan. Kahit magmakaawa ka pa. Sige, Isaac. Dahil wala ka ng hiya, uulitin ko. Hindi kita pakakasalan. Isaac, kahit sino pakakasalan ko, pero hindi ikaw. Anong sinabi mo? Hindi mo ako papakasalan? Ginawa mo lahat ito. At ngayon tumatanggi ka? Makinig ka. Tinawid mo si Lord Eldrick ngayon. Kung hindi kita pakasalan, walang magpapakasal sa iyo. At walang maglalakas loob. Pakakasalan ko siya. God! Colt, nandito ka na sa wakas. Sino ka? Hindi ka karapat-dapat malaman. Hindi na nga kita kilala. Paano mo ako sinampal ng 1 beses sa harap ng lahat? Mali ka. 2 sampal iyon. Ito ang piging ng kasal ni Lord Eldrick. Bakit ka nanggugulo rito? At nag-iingay ka pa rin? 1 pang sampal? Buti na lang hindi ako huli. Kung hindi, nanakawin sana ang asawa ko sa araw ng kasal ko. Hindi ba ako magiging katatawanan sa Eldra? Evie? Bakit mo ako binaliwala sa mga taong ito? Colt, pasensya na. Ayos lang. Kahit na mali ang daan dito, basta tama ang resulta. Anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Si Ivy ang babae ko.
Hindi kita hahayaang hawakan siya. Ito ang tanga na sinayang mo ang 3 taon? Ayos lang. Hindi pa huli para magsisi ngayon. Makinig ka. Pareho tayong bisita dito. Kahit kilala mo si Ivy, hindi mo dapat ako sinuntok pagpasok mo. Hindi dapat? Kailangan ko pa bang pumili ng oras at lugar para suntukin ang isang tangang tulad mo? Anong sabi mo? Bulag ako at tanga. Hindi ba? Si Ivy ay naniwala sa'yo at sinuportahan ka ng mga Olsen, ngunit sinira mo ang iyong pangako at nagdaya ka pa. Kinuha mo ang pekang ginto para sa totoo. Mabait na nga ako sa pagtawag sa'yo na bulag at tanga. Basurang tulad mo hindi karapat-dapat sa tingin ni Ivy. Ivy. Siniraan mo na naman ako sa harap ng mga tagalabas, pinaparatangan mo ako. Ang pagsasabi ng katotohanan ba ay itinuturing na paninirang puri ngayon? Sino ba talaga siya? Ano siya sa'yo? Ang katawa-tawa. Ngayon ang araw ng kasal ko at hindi ka man lang inanyayahan. Pinalampas kita at pinayagan kang manood. Dapat kang magpasalamat. Sa halip, tinatanong mo kung sino ako. Sinong nagsabing hindi ako? Ikaw si Lord Eldrick. Colt Fowley? Ikaw si Lord Eldrick. Colt Fowley? Walang nakakita sa misteryosong Lord Eldrick na iyan. Mukhang swerte tayo ngayon. Hindi lang natin nakita si Miss Olsen, nakita pa natin mismo si Mr. Fowler. Perfect na perfect. Ang walang kwentang tulad ni Isaac, hindi man lang umabot sa antas ni Mr. Fowler. Narinig ko si Mr. Fowler ay isang world-class artist. Kung magkatuluyan sila ni MS Olsen, magugulat ang buong mundo ng sining. Imposible. Hindi maaari. Si Lord Eldrick ang nangunguna. Paano niya gustuhan si Ivy? At ikaw? Sino magpapatunay na ikaw talaga si Colt Fowley? Kaya ko. Miss Olsen? Kahit gusto mong tulungan si Ivy, hindi dapat kang umarkila ng isang impostor para magdrama dito at magsinungaling sa akin. Magsinungaling sa iyo? Modelo lang si Ivy, idolo niya ako, at gusto niya ang status na makukuha kapag sumikat ako. Sa nakalipas na 3 taon, pinapangarap niyang pakasalan ako. Walang paraan na pumili siya ng iba. Kilala ko siya masyado. Wala siyang pakialam sa pera o kasikatan. Kung hindi siya hired na artista, paano biglang nagpakasal si Ivy sa mayamang pamilya tulad ng Fowlers? Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Mabuti. Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Lagi akong nakatakdang pakasalan si Colt, pero bata ako at tanga noon. Masyadong nabulag sa iyo. Akala ko ang tunay kong damdamin ay panghabang buhay. Hindi ko inakala na muntik kong sayangin ang kabataan ko para sa iyo. Dahil minsan kong ibinaba ang aking pamantayan para sa'yo, akala mo ay makatarungan lang na may utang sa'yo ang pamilya ko, dahil minsan akong namulaklak sa maling lugar. Ibig bang sabihin na ang basurang tulad mo ay maniniwala na pag-aari mo ako? Isaac, tingnan mo, ang asawa ko ay si Colt. Kahit napagdudahan mo, kahit naisipin mo na nag-aartista lang ako, isusuot ko pa rin ang wedding dress na ito para pakasalan siya. Malinaw ba ako? Naiintindihan mo ba ako? Ivy? Kinuha ko na pabalik ang susi na ito para sa'yo. At hindi lang iyon. Babawiin namin ang lahat na ibinigay namin kay Isaac. Wala na siyang makukuhang kahit 1 sentimo mula sa amin. Ang sarap panoorin. Ang mga papansin na katulad niya ay dapat parusahan ng ganyan. Isaac, kung wala ang suporta ng mga Olsen, kahit ibenta mo ang iyong painting sa kalye, walang bibili niyan. Ito ang pumutol sa kanyang pangarap na makapasok sa mundo ng sining. Hindi natin kailangan ng ganyang problema sa industriya natin. Walang lunas para sa mga tangang katulad niya. Isang top model na katulad niya ang sumuporta sa kanya. Sa loob ng 3 taon nang hindi naghahanap ng katanyagan o pera, niloko pa rin niya ito. Ang gulo na kinasasadlakan mo ngayon ay gawa mo lang. Buti nga sa'yo. Imposible. Hindi ito totoo, LV. Sabihin mo sa akin. Ito ay isang pag-arte lang, tama ba? Nagsisinungaling ka sa akin, hindi ba? LV, magsalita ka. Nagmamakaawa ako sa'yo.
Ikaw? Akala mo ba talaga gagawin namin ang lahat ng ito para lokohin ka? Love, talaga bang pakakasalan mo si Colt? Kaya noong isang linggo, hindi ka naman nagbibiro sa akin. Hindi mo talaga ako pakakasalan. Isaac, hayaan mo kaming maghiwalay ng may dignidad. Ginoong Colt Fowler, tinatanggap mo ba si Binibining LV Olsen bilang asawa mo upang manatiling tapat sa kanya sa kalusugan o sa kamatayan? At alagaan siya at protektahan magpakailanman? Gagawin mo ba? Oh. Binibining LV Olsen, tinatanggap mo ba si Ginoong Colt Fowler bilang asawa mo sa sakit o sa kalusugan, sa yaman o kahirapan, at manatili sa kanyang tabi palagi? Gusto ko talagang ikaw ang aking tanging modelo sa sining. Pero alam kong hindi iyan makatotohanan. Gagawin ko. Lve, pakasalan mo ba ako? Ginoong Fowler, maari mo nang halikan ng iyong nobya. Mahusay. Tutol ako. Hindi ko ito papayagan. Livy, paano ka makakapag-asawa ng ibang lalaki maliban sa akin? Hindi siya bagay sa iyo. Hindi ka man lang niya maintindihan. Isaac, 3 taon mo lang nakilala si LV. Kami niya ay lumaki ng magkasama, kaya mas matagal ko na siyang kilala. At mas naiintindihan ko siya kaysa sa iyo. Isang bagay ang nagpapalayo sa akin sa iyo. Hindi ako nagsasabi ng mga hangal na pangako tungkol sa pagmamahal sa kanya palagi. Gugugulin ko ang aking buhay. Napatunayan ito sa pamamagitan ng aking mga gawa na mahal ko siya. Isaac. Kahit hindi ka na gusto ni LVY, nandito pa rin ako para sa iyo. Pakakasalan kita. Isaac. Kahit wala si Ivy, nandito pa rin ako. Handang-handa akong pakasalan ka. Isaac. Ayaw ko ng mga art gallery. Wala akong kailangan. Basta mahal mo ako. Magiging asawa mo ako magpakailanman. Bakit ka naka-wedding dress dito? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan ko? Isaac. Hindi ba ikaw mismo ang nagsabi? Mas gugustuhin mo akong pakasalan kaysa sa kanya. Kung hindi siya humingi ng tawad sa iyo. Ngayon, hindi lang siya humihingi ng tawad. Magpapakasal pa siya sa ibang lalaki. At saka, nilunok ko na ang aking pride para mag-propose sa iyo. Kahit na ganoon, ayaw mo pa rin akong pakasalan. Tama. Ayaw ko. Paano naman may tao sa mundong ito na walang gusto para sa sarili at ibibigay lahat sa iba? Kahit bangkarote ako ngayon, isa pa rin ako sa pinaka-promising na artista. Akala mo makakapasok ka sa puso ko habang nasa baba ako? Makinig ka. Hindi mangyayari iyan. Mas gugustuhin ko pa ang totoo. Kaysa sa basura. Tigilan mo na. Nagsisinungaling lang ako sa lahat ng oras. Kahit 10 beses kang magpakita na naka-wedding dress sa harap ko, hindi pa rin kita pakakasalan. Isaac. Nagsisinungaling ka lang sa akin, di ba? Pangako mo sa akin. Malinaw na nangako ka. Sarah, nakikinig ka ba? Wala akong kahit katiting na nararamdaman para sa iyo. Isaac. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi mo ako mahal, bakit mo ako ginawang modelo mo? Bakit mo ako patuloy na pinipintahan? Ang tanging dahilan kung bakit kita pinipintahan ay dahil naaalala ko ang dating si Ivy. Nakakita lang ako ng inspirasyon sa iyo. Hindi kita nagustuhan. Ikaw, kapalit lang niya. Kapalit. Naiintindihan mo ba? Magiging tapat ako. Para sa inspirasyon, patuloy kong pinintahan ang iyong katawan at iyong mukha. Pinintahan ko pa ang iyong mga intimate portraits sa Moon Studio. Ginawa ko lahat yon para lang sa inspirasyon, para sa sining, para lang sa wakas ay makilala na ako. Pero hindi kita nagustuhan. Iyon ay dahil wala kang halaga sa kinabukasan ko. Matapos ang lahat, nasiyahan ka na ba?
Halaga. Para sa iyo. Lahat ba ay malamig at matigas na halaga? Kung hindi mo ako mahal, bakit ka pa sumama sa akin? Bakit ka natulog? Bakit mo ginawa iyon sa akin? Pinanggako mo pa sa akin na kapag umangat ka na, iiwan mo si Ivy at pakakasalan mo ako. Tanga. Naniniwala ka talaga sa sinasabi ng lalaki sa kama? Makinig ka. Ikaw ang nagpalayas kay Ivy palayo sa akin. Ikaw ang sumira sa kinabukasan ko. Si Ivy ay ikinasal na kay Colt. Tapos na siya sa akin. Pumunta ka at magmakaawa sa kanya ngayon. Ipakiusap mo na huwag pakasalan si Colt. Ipakiusap mo na bumalik siya sa akin. Sige na. Umalis ka. Isaac, mahal na mahal kita. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Wala akong pakialam. Makinig ka sa akin. Walang makakapalit kay Ivy bilang aking nobya. Hindi ka karapat-dapat sa damit pangkasal na yan. Ubarin mo iyan, ngayon. Sabi ko, ubarin mo ang damit. Hindi. Sarah, nararapat ito sa iyo. Hindi ka dapat nag-imagine, at talagang hindi mo dapat sinuot iyan para palitan si Ivy. Bakit mo ako nilandi? Sabihin mo sa akin. Mahal na mahal ako ni Ivy, kung hindi dahil sa iyo. Siya sana ang makakasal sa akin ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, nasa tuktok na sana ako ng mundo ng sining, magiging sikat na pintor na hinahangaan ng lahat. Isaac, akala mo pa rin ba ako ang Sam Iron ng relasyon sa pagitan ninyo ni Ivy? Ikaw iyon. Ikaw ang nagpal-AS kay Ivy. Ikaw ang nagtaboy kay Ivy. Anong kalokohan yung sinasabi mo? Nagmahalan kami sa loob ng 3 taon, paano ko naman siya matataboy? Mahal ko siya. Walang ibang gustong maging asawa si Ivy kaysa sa akin. Hindi mo naman talaga mahal si Ivy. Ang mahal mo ay ang kinabukasang kaya niyang ibigay sa'yo. Kung kaya mo siyang gamitin at itapon, bakit hindi mo matanggap na ikaw naman ang itatapon? Tumahimik ka. Mahal ko si Edith. Siya lang ang aking muse. Ang nag-iisa at tanging modelo ko. Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo siya. Bakit mo ako pininturahan? Sabi mo siya lang ang muse mo. Bakit hindi ka nag-i-inspire? Kapag tinitignan mo siya, Dahil, niloko mo na siya sa emosyon. Hindi mo lang inamin. Tuwing pinagbibigyan ka ni Ivy, lalo ka lang nagiging mayabang. Akala mo kontrolado mo siya. Kapag nagalit siya, akala mo kaya mo siyang kulitin. At saka, yang mga tinatawag mong intimate portraits, na sinabi mong sining. Hindi ka na nasisiyahan sa pagdaraya sa isip lang. Kailangan mo lang ng katawan para punan ang kakulangan mo sa talento sa sining. tumahimik ka. Isaac, yang tinatawag mong gawa ay hindi man lang kwalipikado bilang sining. Ang isang taong marumi ang kaluluwa tulad mo, hindi kailanman magiging artista. Sayang lang ang pintura sa'yo. Isa kang insulto sa sining. Ikaw ay walang utang na loob, mayabang, at sobrang makasarili. Yan ang totoo mong pagkatao. Isaac White. Aminin mo na nga. Hindi mo talaga ako minahal. At hindi mo rin minahal si Ivy. Simula pa lang, ikaw lang. Ang mahal mo ay ang sarili mo. Walang babae ang magmamahal sa basurang tulad mo. Ang mamatay na mag-isa ang iyong kapalaran. Ang magagawa mo lang ay panoorin ang babae mo na magpakasal sa iba. Wala kang magagawa tungkol dito. Iyon lang ang katapusan na matatamo mo. Kalokohan. Ano? Nasaktan ba kita? Ngayon pinagsisisihan mo na. Pinagsisisihan mo ang pandaraya mo noon. Pinagsisisihan mo ang pagtataksil kay Ivy. Makinig ka. Huli na. Akala mo nasa palad mo siya dahil laging nakakalusot ang pandaraya mo. Hindi mo inasahan na ang bagay ay mawawala sa kontrol. Isaac, makinig ka sa akin.
Ang sakit ay sakit. Kahit magmakaawa ka ngayon sa harap ni Ivy. Hindi ka man lang niya titingnan. Ang pag-ibig ay hindi nawawala ng magdamag. Isaac. Ikaw ang nagtulak sa babae mo. Sa mga bisig ng ibang lalaki. Isa kang kawawa. Mapag-imbot na basura. Tara na. Evie. Layas. Lumayo ka sa paningin ko. Layas. PWE. Evie. Hindi mo naman talagang gustong pakasalan si Colt, di ba? Pinilit ka ng pamilya mo, tama? Oh. Pinilit ka ni Colt na pakasalan siya. Evie. Kahit anong mangyari, babalikan kita. Ilang minuto ka nang nakatitig. Hindi ka pa ba nasisiyahan? Nagtiis ka na ng ganito katagal. Konti na lang, ano? Malapit na tayo sa bahay. Huwag nating gawin sa kotse. Hindi na ako makapaghintay. Evie. Salamat sa hindi mo pagtanggi sa akin. Colt. Salamat sa paghihintay mo sa akin sa lahat ng oras na ito. Iyon lang, mga salita lang. Hindi iyon masyadong taos-puso. Ibe. Oh, Ang asawa ko. Maligayang pagdating, Mr. at Mrs. Fowler. uuwi lang kami. Bakit mo ginagawang malaking bagay? Ibaba mo ako. May ginang na ng bahay ngayon. Kung wala man lang palakpak, tatawanan nila ako at tatawaging peke. Ibaba mo ako. Halika. Tara na. Noong araw, walang babae ang maaaring lumapit sa lugar na ito. Kaya, sino ba talaga itong si Miss Olsen? Si Mr. Fowler ay sobrang naaakit sa kanya. 5 taon na ako dito at halos hindi ko nakita si Mr. Fowler nang umiti. Sa sandaling dumating siya, ang ating Panginoong Eldrick ay tila hindi makatigil sa pagngiti. Tama na ang chismisan. Alam ninyo ang mga patakaran ni Mr. Fowler. Asawa na niya siya ngayon. Mula ngayon, tawagin ninyo siyang Mrs. Fowler, hindi Miss Olsen. Opo. Handa na. Aba. Alam kong allergic ka sa chili, kaya ginawa ko ang mga pagkaing ito na napaka-light. Hindi ko inaasahan na ang maalamat na Lord Eldrick ay talagang magluluto mismo. Sige, subukan mo ang luto ko. Oy,
Ito ang lahat ng paborito kong pagkain. Magkasama tayong lumaki. Siyempre alam ko kung ano ang gusto mo. Itong mga ulam, pinraktis ko to ng libo-libong beses. Kahit dumating ang isang sikat na chef, lalaban pa rin ako. Lamaline, Magmayabang ka pa. subukan mo. Si Isaac, hindi man lang nag-alala. Sa akin dahil sa mga ganitong bagay. Isaac, nakalimutan mo ba? Allergics ako sa sili. Yung tipong sobrang sakit. Hindi ako makakain ng maanghang. At saka, ito lahat ay mga paborito mong ulam. Wala akong paborito dito. Anong allergy? Nagdadrama ka lang? Wala ka sa bahay, kaya tigilan mo ang arte mo. Kailangan ko magpinta mamaya, hindi kita papakainin. Kaya kumain ka o magutom ka. Si Colt ay si Lord Eldritch. Pero pinapansin pa rin niya ang bawat detalye. Ang buhay ay hindi magiging pareho sa ibang tao. Sa tingin ko ngayon, napili ko ang tamang tao. Kumain ka na. Colt, anong ginagawa mo? Bakit ka naglilihim? Anong problema? Masyadong mainit ang tubig? Hindi naman dapat. Sinubukan ko kanina. Tamang-tama ang temperatura. Hindi ko inaasahan na magpapaligo ka sa akin ng paa. Mr. Fowler, narito ang mga ulat pananalapi na hinihingi mo. Naabala ba ako? Hindi. Tamang-tama ang dating mo. Ibuhos mo ito. Si... Sabihin mo sa akin, kung malaman ng iba na ang makapangyarihang Lord Eldritch naghugas ng aking mga paa, paano ka mananatiling matatag? Kung ang pagmamahal sa asawa ko ay makakasira ng autoridad ko, hindi sana magtatagal ang aking titulo ng ganito katagal. Kung may problema sa'yo, lumaban ka sa akin. Walang nakakatakot sa akin. Sa mga laban sa negosyo. Walang sinuman ang magpapatumba sa akin sa aking trono ng ganoon kadali. Kung ang mga banta sa labas, hindi ka tinatakot, paano naman ang sarili mong tauhan na nagchichismis? Sa likod mo? Kung gusto nilang magsalita, hayaan mo sila. May asawa akong ganito kaganda. At kaibig-ibig. Siyempre, ispoil ko. Ang sarili kong asawa. Minsan, parang bata ka. Gaya ng sinasabi ng iba. Ikaw ay pabago-bago ng mood. Malalaman mo ang pagkakaiba sa isang salit sa pagitan ng isang lalaki at isang bata. Ano ang gusto mo? Ano ang ginagawa mo? Pagod. Okay lang ako. Inom ka ng kape mo. Maliligo na ako. Teka, Levy. Levy.
Isaac, anong ginagawa mo dito? Ivy? Pakiusap, huwag mo akong tratuhin ng ganito. Huwag kang masyadong malamig. Medyo lumalayo ako, at hindi mo iyon kaya. Saka ba't hindi mo naisip kung ano ang naramdaman ko noong ipinagkanulo mo ako? Ivy. Mag-usap tayo. Okay? Usap tungkol saan? Saan pa ang pag-uusapan? Kita mo na ngayon. Pag-usapan natin ang mga malalaswang larawan na iginuhit mo para kay Sarah. O kaya'y pag-usapan natin kung paano kayong dalawa natulog sa aking kama. Nawalan ako ng ulo. Sorry talaga ako, Ivy. Mahal na mahal natin ang isa't isa noon. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mali ako. Alam kong nagkamali ako. Huli na ang lahat. Mr. White, may asawa na ako. Ang asawa ko ay si Colt Fowley. Pero, Ivy. Mr. White, ano ang gusto mo mula sa asawa ko? Si Ivy ang babae ko. Colt, wala akong pakialam kung sino ang akala mo. Lumayo ka sa kanya. Ivy, ayaw mo. Bang lagi siyang mang-istorbo sa iyo, di ba? Colt Fowler. Bitawan mo ako. Tama na, Isaac. 3 taon na tayong magkakilala. Alam mo nang higit kaysa kanino man na ang pagkakanulo ay ang tanging bagay na hindi ko pinapatawad. At para sa akin, ikaw ay hindi kailanman naging tanging pagpipilian ko. Ikaw lang ay isang pagkakamali na ginawa ko noong bata pa ako. Ivy. Mr. White, kung wala ka nang sasabihin, mauna na kami. Si Ivy at ako ay may mga gagawin. Colt. Ivy. 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 Isaac, tingnan mo. Ang ganda ng paglubog ng araw ngayon. Tara, sabi mo sabay nating panoorin. Ivy. Isaac? Ivy, pasensya na. Binigo kita. Pinagtaksilan kita. Paulit-ulit kitang sinaktan. Pasensya na. Isaac, huwag kang mag-alala. Ikaw pa rin ang pinakamamahal, Isaac. Pero Ivy, akala ko magpapakasal ka sa iba. Akala ko na wala ka na sa akin. Sobrang saya ko. Sobrang saya ko na bumalik ka. Ivy, hindi na kita iiwan muli. Isaac, paano kita iiwan? Pero Ivy, parang hindi ito totoo. Parang, mawawala ka kapag binitawan kita. Isaac, hindi ako mawawala. Naalala mo ang pangako natin. Tatakpan natin ang kasal natin ng puting balahibo. Manunood ng paglubog ng araw sa tabing dagat at magsusuot ako ng magandang gown at magiging asawa mo. Oh, Ivy, nahimasmasan na ako. Pumunta tayo sa beach ngayon at magpakasal. Wala na akong gusto pa. Gusto lang kita na manatili sa akin. Pwede? Sige. Sana magising ka ng mas maaga. Sa susunod mong buhay. Livy. Alvi. Livy. Huwag mo akong iwan. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Kung panaginip iyon,
Bakit ako nagising? Kahit sa panaginip na iyon, kasama ko pa rin si LV. Tulad ng nararapat. Isaac, ikaw ay isang ganap na bastos. Levi, walang paraan na kaya mong kalimutan na lang ang pinagsamahan natin sa loob ng 3 taon. Kahit maliit na pagkakataon lang. Babalikan kita. Kung hindi, ano pa ang silbi ng buhay? Gising ka na. Napakaswerte mo may nakakita sa iyo sa kalsada at tumawag ng ambulansya. Kung hindi, sa lakas ng ulan, maaaring. Oh, mayroong maliit na subasta ng oil painting bukas. Karamihan ay mga hindi kilalang artista. Ang mga item ay hindi naman espesyal. Ano, interesado ka ba? May night shift ako bukas, kaya kunin mo na lang ang ticket ko. Hindi naman ito mahalaga. Salamat. LV, tingnan mo. Patas ay nagbibigay sa akin ng pagkakataon na makuha ka muli. Ang huling item ngayong gabi ay isa sa seryeng Muse na ipininta ni Elsa White. Simulang taya. Ibay may yan. Oh, $100? Iyan ay halos. Insulto na sa sining. Isaac White, ang artistang sikat dahil sa mga maling dahilan, siya ay isang walang utang na loob na gago. Ang painting na ito walang halaga dahil sa kanya. Ang kanyang kakayahan ay pangkaraniwan lang at tinawag niya itong muse. Siya ay naghahanap lang na kutyain. Isang third-rate artist na may cheesy na tema. Hindi ko man lang gagamitin bilang toilet paper. Wala akong gana mag-bid kahit na ang starting bid ay $100 lang. Wala itong espesyal. Pero narinig ko, ang babae sa loob ay ang sikat na modelo, LVY. Tagapagmana ng pamilya Olsen sa Eldra, at si Lord Eldrick, asawa ni Colt Fowler. Si Isaac ay maaaring wala, pero si LVY ay isang top model at superstar. Narinig ko siya ay bihira mag-post para sa mga artista, at ang ilang mga obra na umiiral ay nawasak sa sakuna ng kasal na iyon. Tama iyan. Ang halaga ng painting na ito ay nasa paksa, hindi sa artist. Mangyaring kalkulahin muli ang inyong mga bid. $10,000. $100,000. $1,000,000. Alam ng lahat na si Lord Eldrick ay mahilig mag-spoil sa kanyang asawa. Kung ang painting na ito ay mapunta sa kanya bilang regalo para pasayahin ang kanyang asawa, ang halaga nito ay maaaring tumalo ng sobra. Ako ang orihinal na artist ng painting na ito. Bibida ako ng $5 milyong. Isaac, talaga kang may kaya. Pinagtatawanan ka ng lahat at may kapal ka ng mukha na aminin na ikaw ang nagpinta nito. Isa kang pintor na wala ng silbi. Pinutol ang suporta mula sa pamilya Olsen. Saan ka nakakuha ng ganoong pera? Maaari kong ibenta ang aking mga pintura, ang aking bahay, anumang pag-aari ko. Maging ang aking mga organo kung kailangan. Kung hindi pa iyon sapat, hihiram ako ng pera, magbebenta ng dugo, kahit anong kailangan. Makukuha ko ang pinturang ito. Si Ivy lang ang aking muse. Nawala ko siya. At ito ang aking tanging pagkakataon upang siya ay mabalik. Pakiusap. Tigilan mo na ang pagbid laban sa akin. Isaac, ano ang pakiramdam ng mawalan ng iyong tanging modelo? Si Ivy ay naging modelo para sa isang dukhang tulad mo. At pinagtaksilan mo siya? Sa totoo lang, hindi ka kapanipaniwala. Hindi ko siya nawala. Kapag nabili ko ang mga pinturang ito, at naibalik ang mga alaala ni Ivy, babalik siya sa akin. Nalinlang lang siya ng matamis na salita ni Colt. Hindi niya ako iiwan. 5 milyon isang beses. 5 milyon, 2 beses. 5 million. May nag-aangkin ng pinakamataas na bid. May nag-aangkin ng pinakamataas na bid sa maliit na subasta na ito?
Sino yan? Mukhang pamilyar. Baka siya. Ivy, sigurado ikaw iyon. Kahit gaano ka pa magtago, makikilala kita sa isang sulyap. Talagang si MS, Ivy Olsen. Hindi ako makapaniwalang narito ang totoong MS, Muse. Miss Olsen, iyon na ang mga pinturang ito. Ivy, ikaw talaga. Sa wakas ay dumating ka para makita ako. Ivy, para sa mga pintura ka rin ba dumating? Hindi mo rin sila kayang pakawalan? Dumating nga ako para sa mga pinturang ito. Ngunit wala itong kinalaman sa iyo. Imposible. Ivy, ang katotohanang binili mo ang mga pinturang ito ay nangangahulugang mahalaga pa rin ako sa iyo. Hindi mo ako kayang bitawan at ang kung ano ang mayroon tayo, tama ba? Kabaligtaran. Dumating ako rito ng eksakto upang wakasan ang nakaraan. Nagsisinungaling ka. Ayaw kong lumabas ang larawan ko sa mga lugar na hindi dapat. Anong ibig mong sabihin? Kahit saan maliban sa larawan ko sa kasal kasama si Colt. Lalo na kung saan ka naroroon. Ivy? Ako mismo ang nagpinta ng mga larawang ito para sa iyo. Paano ka naging ganyan kasama ang puso? Kahit paano, kung binebenta mo ang mga ito ngayon para ingatan ang ating nakaraan, ibig sabihin may nararamdaman ka pa sa akin. Mahal mo pa ako, di ba? Hindi ba ako naging malinaw? Kasal na ako ngayon. Tapos na tayo. Imposible. Ivy, hindi iyan totoo. Tingnan mo ang mga larawang ito. Itong isa. Ipintura ko ito para sa iyo noong anibersaryo natin 3 taon na ang nakalipas. Ang larawang ito ang nagbigay ng inspirasyon sa akin at ginawa akong kung ano ako ngayon. Nagbigay ng inspirasyon para gawin ang ano? Mandaya? Ipagkanulo ako? Ano ang ginawa nito sa'yo? Isang gago na nagpinta ng pribadong larawan para kay Sarah. Ivy, bigyan mo pa kami ng isa pang pagkakataon. Ang pagkakamali sa isang pintura ay maaaring itama. Ang mga tao ay maaari ring patawarin. Ang oil painting ay hindi sketch. Hindi iyon mabubura. Bakit kita dapat patawarin? Binibili mo ang mga pinturang ito upang ingatan ang ating pag-ibig. Hindi mo ba ako mapapatawad kahit ngayong minsan? Isaac, magpatingin ka sa doktor kung nagdedeliryo ka. Hindi binibili ni Ivy ang mga pinturang ito para itago ang mga ito. Si Cole talagang malamig at hindi maaabot gaya ng sinasabi nila. Kay Miss Olsen lang siya napapangiti. Miss Levy Olsen at Lord Eldrick sabay na dumating? Ang auction na ito ay sulit na puntahan. Sinaktan ka ba niya? Hindi. Colt, wala ka kundi isang mayamang tao. Payuhan kita na umalis ka sa usapang ito. Ito ay sa pagitan namin ni LV. Lobe, naniniwala ako na ang mga tao ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon, kung ganoon ka walang puso. Bakit ka pumunta rito at gumastos ng malaking halaga para lang magbid sa mga painting na ito? Isaac, binili niya ang mga painting na ito para sirain ang mga ito. Kalokohan. Colt, nagsiselos ka lang. Ikaw at si LV ay maaaring magkaibigan noong bata, ngunit wala iyon. Kumpara sa 3 taong hindi malilimutan na ibinahagi natin. Oo, 3 taon. Iyon ay 1,095 araw at gabi. 26, 280 oras. Ipinagmamalaki mo ang pagiging isang artist, ngunit lumikha ka lang ilang portrait para sa muse na sinasabi mong sinasamba. Iyon ay dahil bawat larawan na iginuhit ko kay Ivy ay may tunay na damdamin. Ang inspirasyon ay hindi dumarating sa isang gabi lang. Kaya noong nag-commit kami ni Ivy sa isa't isa, hindi mo man lang siya minahal. Ginagamit mo lang siya sa buong panahon. Muntik mo nang sirain ang kanyang hinaharap. Alam mo ba kung gaano karaming mga papel sa pelikula? Mga premium photoshoots at mga sikat na artist na tinanggihan niya para lang mag-model para sa iyo. Sinabi mo sa akin na maghintay hanggang maging master artist ka at nagtiwala ako sa iyo. Inilaan ko ang lahat ng yaman ng aking pamilya sa pagtulong sa iyong magtagumpay. Sinabi mong poprotektahan mo ako habang buhay. Gawin akong iyong muse. At ano ang ginawa mo? Niloko mo ako kasama si Sarah. Isa lang ako sa marami mong modelo. Ikaw ay isang sakim na tao. Dahil iniwan mo ako, magagawa mo rin iyon kay Sarah. Kaya huwag kang magsalita ng pag-ibig na parang totoo. Ivy, pasensya na. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Pakiusap, alang-alang sa mga pinturang ito.
bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang huling pagkakataon. Sumusumpa ako, magiging asawang karapat-dapat sa iyo. Umalis ka. Ayoko nang makita ka pa. Siguradong bulag ako para naging modelo mo. Alvi, huwag mong sunugin. Pakiusap, huwag. LV. Bawat hagod ng brush, nagtataglay ng aking damdamin para sa iyo. Kita mo? Labi? Ipuin mo sila. Damhin mo lang. Dati mahal mo ang mga painting na ito. Paano mo nagawa ito? Luvi. Bigyan mo lang ako ng isa pang sulyap. Huwag mo akong gawin ito. Hindi ko kaya kunin ito, LV. Tigilan mo na. Hindi ka lalapit kay LV ulit. Naku, sayang wala ng undo para sa pagsisisi. Si Miss Olsen ay sumuporta kay Isaac sa loob ng 3 buong taon para lamang ipagkanulo. Anuman ang kanyang kinakaharap ngayon, siya ang may kasalanan. Tapos na, kaya tigilan mo na ang panggugulo sa kanya. Isaac, isa kang napakasamang tao. Kalimutan ng isang top model tulad ni Miss Olsen. Kahit ako ay hindi ka mapapatawad. Isaac, tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Hindi ka mukhang isang artista man lang. Mukha ka lang isang kaawa-awang asong gala. Huli na. Evie. 3 taon tayong magkasama. Minahal mo ako ng 3 taon. Bakit hindi mo ako bigyan ng isa pang pagkakataon? Isang beses lang. Ginugol ko ang 3 taon na ito ginagawa ang lahat para sa iyo. Para lang sa iyo, paulit-ulit kang nandaraya kay Sarah. Isaac, kung hindi ba to ang iyong puso, dapat ay lumambot na ito ngayon. Ang akin, sa kabilang banda, ay nawasak mo. Nasabi ko na pinapatawad kita ng hindi mabilang na beses. Pagod na ako. Hindi ako magpapatawad sa iyo ngayon. Ivy, kung kailangan akong parusahan, hayaan mo akong kahit papaano hanapin si Sarah at pilitin siyang lumuhod at humingi ng tawad sa iyo. Ivy. Yun ang huling bagay na magagawa ko para sa iyo. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko sinisi si Sarah. Kahit na siya. Sinubukan akong asarin. O tuksuhin katulad ng sinabi mo, basta't nanatili tayong tapat sa ating sarili. Hindi siya magtatagumpay. Kung ang isang tela nagmamansya sa lahat ng pinupunasan nito, hindi ibig sabihin, marumi ang lahat ng iba. Ibig sabihin, ang tela mismo ay marumi. Iyan mismo ang ikaw. Gayon din, huwag mong itulak ang isang babae lampas sa kanyang mga limitasyon. Ang ginawa mo kay Sarah ay babalik at magmumulto sa iyo. LV, huwag mong sunugin. Pakiusap, huwag. Kung kailangan mo, kahit isa lang itago. Kung hindi ito kumakatawan sa kung ano ang meron tayo. Kahit papaano ay markahan ang 3 taon ng iyong kabataan. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap. Ang ironic naman, sino ang mag-aakala na ang isang napakamayabang ay magiging ganito, kadesperado? Nakakaaliw tingnan. Huli na para magsisi. Isaac, ang iyong kinakaharap ngayon ay walang katulad sa pagkakanulo na dinanas ni Miss Olsen. Sa nakaraang 3 taon. Noong niloloko niya si Sarah sa likod ni MS Olsen, naisip ba niya na siya ay mapupunta sa pagluhod sa kanya isang araw para sa isang painting? Kapag ang isang lalaki ay itinapon ang kanyang dignidad at lumuhod para magmakaawa, siya ay parang patay na. Sayang hindi mo na kayang ibalik ang panahon o magsimula muli. Kung inamin niya ang kanyang mga pagkakamali, maaaring igalang ko pa siya bilang isang lalaki. Ngunit ngayon, siya ay lumuluhod at nagmamakaawa. Siya ay isa na lamang duwag. LV, alam kong gagawin mo. Hindi, Ivy, ito na ang huling koneksyon natin. Paano mo nagawa ito? Pinuputol ko na ang mga ugnayan sa nakaraan. Pinuputol na kita sa buhay ko ng tuluyan.
Pwede nating. Kaya pa nating ayusin ito. Ivy, tingnan mo. Ang larawan natin. Yan ang ating nakaraan. Isaac, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng effort mo. Ang nasira ay hindi na maaayos. Isaac, ayaw ko na ang 3 taon na sinayang ko sa iyo ay mauwi pa sa mas maraming sakit, kaya sinunog ko ang huling bagay na nag-uugnay sa atin. Bumalik ka kay Sarah. Iwanan mo ang kaligayahan ko. Ivy. Ivy, huwag kang magalit sa akin. I can't take this. Can't you give me one more chance to change? I swear from now on. It's over. It's not. Ivy, it's not over. I only messed up once. Sarah led me astray, that's all. I swear I won't even look at anyone else again. You're the only one in my heart. Come back to me. I can't lose you. Sarah tricked me. She used every trick in her book to break us up. How is any of this my fault? If what we had were truly unbreakable, no one could have torn us apart. And if it was as thin as paper, it would have fallen apart on its own. Isaac, why are you always the victim in your version of the story? Why are you always the passive one with no choice? I ruined your future. Sarah ruined our relationship. So you're completely innocent. What makes you think so? Naaawa talaga ako kay Sarah. She loved you enough to lose her dignity. And you're the one who hurt her the most. But Sarah was right about one thing. Do you really want me back? Or are you just trying to make your past seem less like a failure? You've always had an easy life and never faced a loss of control like this. If I forgive you now, everything I went through will just happen all over again. That's why I won't forgive you this time. I hope we never cross paths again. LV, Sarah. Huwag mong saktan siya. Sarah, baliw ka ba? Pakawalan mo si LV. Oo, baliw ako. Pero pare-pareho lang tayong baliw. LVY. Sa tingin mo, dahil lang ipinagtanggol mo ako, hahayaan na lang kita. Ang dahilan kung bakit ako napunta sa ganitong kalagayan ay dahil sa iyo. Bakit mahal ka ni Isaac at inaalagaan ka ni Colt, samantalang ako ang nawalan ng pagka-inosente, ang dangal ko, at naging laruan ni Isaac na itatapon lang. LVY. Tingnan mo ang sarili mo. Napakabuti at matuwid. Anong akala mo? Makapangaral ka, parang santo, at sinong nagsabing kailangan ko ng tawad mo? Sarah, bata ka pa. Kumalma ka at huwag kang gumawa ng padalos-dalos. Ako ang sumire sa relasyon ninyo. Ako ang nagdulot ng lamat sa pagitan ninyo ni Isaac. Hindi ba dapat galit ka sa akin, at gusto akong durugin? Bakit hindi ka galit? Bakit hindi mo ako kinamumuhian? Akala mo, nalaman mo na ako at hindi ako maglalakas loob na patayin ka. Sarah, kung sasaktan mo siya sa anumang paraan, pababayaran kita. Isaac. Tama ka sa isang bagay. Wala kang pakialam sa akin. Isa lang akong kasama mo sa kama. Isang tao na pwede mong isakripisyo anumang oras para kay Ivy. Sisiraan ko siya ngayon. Wala sa inyo ang makakapagkaroon sa kanya. Sisiguraduhin ko na mawala siya sa mundong ito. Sarah, ihulog mo ang kutsilyo. At kumalma ka. Bakit ko ito ihuhulog? Ang pag-ibig na itinapon ni Ivy ay isang bagay na hindi ko kailanman magkakaroon. Hindi ba ako maaaring kahit man lang gantihan siya para dito? Sarah, isang taong tulad ni Isaac ay hindi karapat-dapat na sirain mo ang sarili mo. Pareho tayong biktima dito. Madali para sa iyo na sabihin iyan. Nakuha mo na siya. Noong nandito ka pa, maaari man lang tayong magkasama ng lihim. Pero noong umalis ka, iniwan niya ako. Hindi niya ako minahal kailanman. Lahat kayo ay sinungaling. Bawat isa sa inyo. Sarah.
Sarah, paano mo nagawang takutin si Ivy? Ikaw ay wala kundi anino niya, kapalit niya. Mamahalin ko si Ivy. At si Ivy lang hanggang sa araw na mamatay ako. Hinding-hindi ko hahayaan na saktan mo siya. Hinding-hindi. Isaac, tama na. Ivy. Pasensya na, hindi dapat ako nahulog kay Isaac. At hindi ko dapat. Sinulsulan ka. Tumigil ka sa pagsasalita. Huminga ka lang. Ivy, anong ginagawa mo? Sinubukan kanyang patayin. Sinusubukan kitang iligtas. Bakit siya ang inililigtas mo? Makinig kang mabuti. Kahit na maulit ito, hindi pa rin ako mag-aatubiling pigilan siya. Sino mang maglakas loob, saktan ka ay babayaran ng mahal. Isaac, imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Teka, pekeng punyal ito. Hindi sinasadya ni Sarah na saktan ka. Sinadya niya. Pero bakit? Alam niyang isa sa panganib niya ang lahat. Lahat ito ay para sa iyo. Sarah, ano bang ginagawa mo? Bakit mo ako ginaganyak gamit ang prop? Alam mo naman na kumikilos ako sa instinct. Sarah, hindi naman talaga sadyang saktan ako. Gusto lang niyang makita kung pipiliin mo siya kapag nasa panganib siya. Kahit noong sinisi mo sa kanya ang lahat, hindi siya nag-defend sa sarili. Isaac, yung pinabayaan mo ay hindi ako. Si Sarah, na nagsuot ng wedding dress niya para sa'yo ng 2 beses. Mahal na mahal ka niya. Pero sinira mo ang puso niya. Ivy. Naiinggit ako sa'yo. Gusto ka ng lahat. Pero, at sobrang naiinggit din ako. Sarah. Gising, Sarah. Sarah? Sarah? Sabi ng doktor na tamaan ang ulo niya dahil kay Isaac. Naka-wheelchair siya sa natitira niyang buhay. Tungkol naman kay Isaac, nakuha niya ang nararapat. Nagbayad na kayo sa nangyari. Kami ay hanggang ngayon. Sa wakas ay natagpuan ko na ang kaligayahan ko ngayon. Iwan na natin ang nakaraan. Sarah, Isaac, magpatuloy na kayo. Huwag nang lumingon. Mr. Fowler, Miss Olsen. Si Miss Olsen ay 2 linggo ng buntis. Ang tibok ng puso ay stable at maayos ang paglaki ng sanggol. Buntis ako. Magiging tatay na ako? Magkakaroon tayo ng sanggol? Salamat sa pagdadala ng anghel na ito sa buhay ko. Ang pagkikita sa iyo ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Kapag ipinanganak na ang sanggol, palalakihin ko sila upang maging isang nangungunang artista. Ivy. Panalo ka. Ivy, sa ibang buhay, sana ay mabuti ang iyong pamumuhay. At hindi na muling makakilala ng gago na tulad ko. Nais ko kayong dalawa ng kaligayahan.